Bagong lahat, luma muna. After ng Christmas game checkpoint, ang number 1 sa MVP ranking si Nikola Jokic. Nasa 30 points, 12 rebounds, 9 assists, 56% sa field at 50% sa 3-point area. Siya din yung leader sa buong NBA pagdating sa 3-point percentage. Nasa 2 out of 4 din siya per game. Top 3 din siya sa tatlong kategory, points, rebounds at assists. Siya din ang leader sa triple-double ngayong season na meron siyang 11 out of 25. Meron ding 4 na player na kaagaw si Nikola Jokic sa MVP. Si Giannis, SGA at itong si Luka. Yung pang-apat, mamaya na yon. Si Giannis ang sunod sa kanya sa ranking. Nag-a-average ng 32 points, 11 rebounds, 5 assists, 61% sa field at 22% sa 3-point area. Last year, number 4 sa botohan itong si Giannis. Si SGA naman yung pangatlo. 30 points, 5 rebounds, 6 assists, 41 and 34%. Ang OKC Thunder pa ang number 2 team sa buong NBA behind sa Cavaliers. Ang pang-apat doon si Luka. Meron 28 points, 8 rebounds, 7 assists per game. Pero nakamintis na siya ng 8 games at kapag nakamintis pa siya ng 10 games, wala na siya sa MVP ranking at sa All-NBA team. Dahil base sa report, mawawala si Luka ng at least isang buwan. Kapag si Luka hindi nakabalik until January 13, timing pa yon ng back-to-back games sa Denver, officially out na siya sa kahit anong award. Mawawala din yung greatness ni Luka bilang youngest player na may 6 na All-NBA first team selection dahil sa injury. Yung pang-apat talaga doon na kaagaw nitong si Nikola ay si Jason Tatum. Sa ranking pang-5 siya. 29 points, 9 rebounds, 5 assists, 46 and 37%. Ang Boston, isa pa rin sa best team sa NBA ngayon. Sila din yung defending champion. Mukhang umayaw na rin si Tatum sa paghahabol ng award. Sinabi niya kasi dati bago mag-umpisa ang season, ang gusto niya manalo ng MVP at championship sa kanyang karir. Pero mukhang malabong mangyari yun hanggat andyan si Jokic, Giannis, SGA at si Luka. Tapos may papasok pang Wembanyama. Aminado din si Jason Tatum na hindi niya kaya yung ginagawang numbers ng 4 na player na mas mataas sa kanyang ranking. Pero hindi naman nalalayo yung numbers na pinuproduce niya kada game. Ang habol na lang ni Tatum ngayon manalo ng NBA Championship at Finals MVP. Na hanggang Finals MVP meron pa rin kaagaw si Tatum. Hindi naman siya bad player, franchise player pa nga ng Celtics. Isa pa rin sa team na makakapag-dominate sa next 3 years. Pero base kasi kay Arenas, isang reason lang naman kung bakit hindi mananalo si Jason Tatum ng MVP. Dahil boring na player. Siya ang may sabi nun. Kahit si Lou Williams sinabi na boring player din si Tatum. Unintentional siyang naging hater. Lalong na-emphasize yun sa Netflix series na kasama si Tatum sa starting 5. Siya ang tinagdo na most boring player. Sa karir din ni Tatum, 3 beses pa lang siya nagkaroon ng triple-double na isa sa batayan ngayon. Dahil din base sa mga coaches na mismong galing din sa kanila to, madaling gumawa ngayon ng triple-double para sa mga star player lalo na sa era na to. Ang magiging chance doon ni Tatum para manalo ng MVP award ay kung si Jokic, Giannis at SGA ay hindi aabot ng 65 games. Katulad na nangyari ngayon kay Luka na expected hindi niya maaabot yung bilang ng games. Siyempre, sasabihin ng ibang mga fans bakit pa hahabulin ni Tatum ang MVP, mas importante yung championship. Dahil galing na rin mismo sa ibang mga NBA player sa kanilang podcast, kapag hindi ka nanalo ng MVP at isa ka sa mga best player or nasa top 5, makakalimutan ka agad kapag nag-retire. Champion na rin naman si Tatum. Siya din yung player na pinakamalapit sa 4 na international star. Yung anak di umano ni Jordan na anak pala talaga ni Tristan Thompson dahil sa 5 panganay, siya yung gustong isabak na kapalit ni Tatum. Pero si Tatum kasi mas maraming accolades. Yung tinag na boring player si Tatum, kakaiba yun. Dahil si Kawhi tinag din na boring player pero gustong gusto pa rin siya ng ibang mga fans. Ito yung before magkaroon siya ng injuries.